problema kay Ma'am Heidi? Nagbibenta na po siya ng katawan niya. Yun po ay yung sabi ng kaibigan niya. So kailangan daw po namin nang pauwiin po siya kasi baka po ano po yung mangyari sa kanya doon. Ano Opo. pong ebidensya meron mga kaibigan? Meron siyang ebidensya kasi ang lalaki po yung nagpapadala sa pera sa amin daw dito, hindi daw po siya. Yung May pinapangalan anak po kayo? 4 po yung anak namin. So yung pinapadala niyang pera dito pang suporta sa mga bata ay galing sa pagbebenta niya ng laman niya. O yun po. Nagpapadala siya in fairness, kaya nga lang galing sa hindi maganda. Opo. Ano bang trabaho niya, sir? Ano bang pinunta niya sa Dubai? Domestic helper daw po siya. Yun ang sabi niya. Sir, So hindi ba sapat yung pera niyang kinikita bilang domestic helper kaya kailangan pa niya magbenta? Iwan ko nga po sa kanya, bakit ginawa niya pa yung ganun? Nakipagrelasyon po siya sa ibang tao. DH po siya doon. Sabi daw po, pinalayas po siya kasi nalaman po ng amo niya na meron po siyang relasyon. Nagrelasyon po siya sa iba. Okay. Tapos nung nalaman po, pinalayas po siya ng amo niya. Tapos po, nung pinalayas po siya, naghanap po siya ng ibang trabaho. Hindi naman po namin alam na kung ano po yung pinasukan niyang trabaho. Iba naman pala po yung pinasukan niyang trabaho. Tapos po kami, nagplano kami ng pambuong pamilya na pauwiin po. Kaya humingi po kami sa inyo dito ng tulong sa iyo, Sir Idol. Ito kasing problema, hindi ho kayo kasal. Opo. So, wala ho talaga kayong habol sa kanya kung tutuusin. Opo. Maliban na lang doon sa mga anak, sa bawsi, kung hindi siya nagsusuporta, pero sabi niyo nagsusuporta siya, di ba? Opo. Yun nga lang galing sa ibang lalaki. Ang magagawa lang po natin is i-report natin sa Dubai authorities dahil bawal ho yun. Bawal na bawal sa Dubai yung ganong klaseng trabaho. O yun po. So, dadamputin siya ng mga otoridad, i-deport siya. Iimbestigahan nila yung ibibigay natin ng impormasyon. Madam Heidi, magandang hapon sa'yo. Hello. Ma'am, si Rafi to ha. Be. Andito si Hello, be. Christian. Sino to? Si Rafi po ito. B daw po yung tawag. Mang ay yung tawagan namin. Tinatawag mong Be si Christian? Heidi. Ano po? Si Rafi ito ha, hindi to si Be mo. Tinawag mo akong Be. Hindi ako si Be mo. Rafi po ang pangalan ko. Madam. Nandito po ako ngayon kay Idol Tolpo nang humihingi po ng tulong sa inyo, Mang. Mang, umuwi ka na. Huwag ka nang magpatigas pa dyan. Maawa ka sa mga anak natin, maliliit pa. Kaya natin to. Huwag mong sayangin yung buhay mo dyan. Kung ano po yung mangyari sa'yo dyan, Mang. Maawa ka sa amin. Pamilya mo na yung nagmamakaawa na pauwiin ka talaga. Yung mga anak mo maliliit pa eh. Gumagawa ka na ng kalukuhan dyan. Dapat umuwi ka na lang. Sir, i-report na lang natin sa mga otoridad. At yung mga otoridad na po ang gagawin ng investigasyon, napatunayan na talagang totoo yung sumbong, then madideport po siya. Huliin muna siya. Opo, Idol. Ano lang. Ayaw na niya po makipag-usap eh. Kaya nga yun po. Nakikinig lang po siya. Alam niyo po kung saan siya nakatira. Sabi daw ng kaibigan niya, sa Sharjah daw po siya ngayon kasi nagtatago na po siya sa boyfriend niya. Okay, ilan bang boyfriend do? Hindi ko nga po alam, sir. Parami-rami daw po eh. Paiba-iba daw po. Naku, baka magkasakit siya ng di oras doon. Kaya nga po, sir. Sige, susumbong na lang po natin to sa mga otoridad. So pagbalik dito, ano mangyari? Kunyari na pag-deport natin. Mapauwi lang po siya, sir. Tapos? Okay, nahanda naman po akong patawad sa kanya eh. Patatawarin mo. Opo. Alang-alang lang po sa mga anak namin. Kahit na marami na siya Opo. naging doon. Tao lang din po ako, Idol eh. Handang magpatawad. Sige po sir, naunawaan kita kung gano'n. Ganito sir, bigay mo sa amin telephone number ng mga kaibigan niya na yun nagsasabi sa iyo na nagbebenta siya. Opo. So, sa pamagitan nila, magbibigay sila ng mga impormasyon sa atin na pwede natin maipasa sa mga otoridad. Opo. Okay? Opo. Doon sa Dubai. Opo. Okay? Opo. Kailan niyo po nalaman na, ayan, pinalayas siya ng amo niya? Mga 4 na buwan pa lang po. 4 months pa lang siya nagkatrabaho. Oo, tapos nalaman po namin na nakipagrelasyon na daw po siya. Biniwalya po namin yun. Kasi sinasabi lang po namin na hindi daw niya totoo yun. Na ano. So, dinideny niya. Dinideny hindi niya totoo. po. Kung ano po bang ebidensya niyo na totoo na may marami. karelasyon siya? Pinapakita ng lalaki yung ebidensya niya sa mga friend ko. Tapos pinapasa Pictures? yung pictures niya, yung picture nilang dalawa na magka-date sila, mag-ano kung saan-saan po sila pupunta. Tapos meron pa nga akong video, kaso lang hindi maklik kasi naka-screenshot lang pagpasa sa amin. Pagkatapos, nung pinalayas po siya ng amo niya, nag-ibang trabaho na po, wala naman kaming... Wala na kayong balita, no? Oo, wala na po kaming balita sa kanya. So wala kayong communication? Hindi niyo na siya Nagchat-chat lang po, nagchat-chat, pero Okay. hindi po araw-araw yun. Gaano kadalas na kayo mag-usap? Oo. Kunwari, sa isang linggo? Oo, Gaano kaisa lang, ganun. Isa lang? Kaisa lang. Yun Bakit lang. daw? Busy siya? Ganun? Busy daw siya. Hindi nag-online sa chat, hindi nga tumatawag, hindi nagbi-video call. Kung tatawagan, pinapatay niya naman. Tinatawagan namin pag video call ako. Yung gusto kong mag-video call, ayaw niya naman So, makiusap. so paano niyo nalaman na iba na yung trabaho niya, na nagbebenta nga siya ng laman niya? Nalaman po namin sa best friend niya kasi ang best Doon friend din. niya may boyfriend po. Tapos inagaw po niya. Iyon. O yun po, inagaw po niya.
Sinagaw niya yung boyfriend ng best friend niya. Opo, yun po ang sabi ng best friend sa akin. So Ano naman, nakakailang boyfriend na ba to si... hindi ko po alam, basta ang sabi ng yun lang po yung ginagawa niya, kung sino po yung sino-sino na lang sino-sino talaga. lang daw po, yun po ang sabi ng best friend niya. Ito po bang si Mrs. gusto ding umuwi? Hindi po sabi niya, hindi daw siya uwi. Nahihiya siya. So ayan hindi natin makausap si Mrs. kanina. Sinusubukan kontakin pero hindi po sinasagot. Nakikinig lang siya. So kanina nagmensahe naman kayo sa kanya, narinig niya naman na malinis yung intensyon niyo na babalikin lang siya at papatawarin pa rin siya sa kabila ng mga nagawa niya. Opo. At ayan nga po, i-schedule natin, pupuntahin natin yung otoridad sa Dubai para po mapadeport dito sa Pilipinas. Makauwi po ulit si Mrs. at makasama po ulit kayo, lalong-lalo na yung mga bata.